Sa pagpapatuloy ng ating food adventure sa Negros Oriental, game face on sa paglusong. 1, 2, 3. Taba nito ah! Kinakain ko? Si cucumber! Nakita ko na! May put-put dito! Hindi yan nangangagat? Marami pa tayong seafood na titikman. Ay, matigas? Ano, ginunguya tong ganito? Uy, in fairness ah! Parang laing. Ay, crunchy. Ano siya? Yung texture niya parang... Alam niyo yung tenga ng ng baboy? Ay, ang sarap. Ay, ang sarap ng sabaw. Ang sarap ng tola. Gagawin ko na nga to sa bahay. Dadayuhin din natin ang lungsod ng Bais para tuklasin ang sinasabi nilang himala. Ang tawag nila sa butas na ito, Miracle Hole. Bakit kaya? Tingnan natin kung may nahuli tayo. Ay, ano yan? Ano? Butete! Butete! May butete! May nahuling butete! Aray! 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 Kinagat ako ng puffer fish. Sa side trip din tayo sa palengke para tikman ang ipinagmamalaking sikwate at putumayan ng Dumaguete. Ang sarap! Sarap naman ito! Tara, food trip tayo sa Negros Oriental. Noong nakaraang linggo, nangisda tayo sa Tanyon Strait. O, game na! Eto na po! Magtalon lang ako? Opo, ma'am. Okay, sir. Dahil likas na mayaman ang kanilang karagatan, iba't ibang klaseng isda ang ating nakuha. Ang tawag dito ay long-nose emperor fish. Masarap itong tinola. Tinola daw. Sweet and sour. Sweet and sour. Oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong isda. At dinayo rin natin ang syudad ng Bais para makakuha ng mga higanting tahong na kung tawagin nila talab. Uy! Lalaki! Lalaki! Nakakuha ako ng lalaki! Lalaking shell. Sana ganun kadaling kumuha ng lalaki. Pati sa Pampang, may nakuha rin tayong panlaman tiyan. Meron ba? Meron ba? Laki nito! Ang laki! Ang laki! Ang laki! Laki nito! Yeah! Huli ka! Huli ka, Balbon! Wow! Diba? Konti na lang sa lagubang na siya. Bukod sa mga isda, mayaman din ang Tanyon Strait sa iba't ibang uri ng seafood. Isa na rito ang laman dagat na tila higanting uod ang itsura. Ito ang sea cucumber o balat kung tawagin sa Negros Oriental. Sa pagkuha nito, sisisid at mano-manong dadamputin sa ilalim ng dagat ang mga balat. Mangunguha tayo ngayon ng balat. Yung balat kung tawagin nila o sea cucumber. Dahil high tide na pagdating namin, malakas na ang alon kaya naman extra challenge ang pagsisid. Kita ko na. Lalim.
Pero laban lang. Okay. 1, 2, 3. Taba nito ah! Kinakain to? Sea cucumber! May isa pa dito ah! Ba't nawala? Nahirapan man ako sa pagsisid, ang importante, may nakuha pa rin tayong balat. Ano kaya ang masarap na luto sa balat? Si Chef Jerome ang bahala riyan. Sa isang bowl, ilalagay ang mga nalinis at nahiwang balat o sea cucumber. Lalagyan din ito ng luya. Yung luya, nilalagyan natin ng luya para matanggal yung kanyang lansa. Okay? Pagkatapos lalagyan natin ng sili, konting anghang. Pagkatapos lalagyan natin ng sibuyas na pula. Sunod na ilalagay ang pipino, kamatis at katas ng kalamansi. Titimplahan din ito ng asin at paminta. At saka lalagyan ng suka. Coconut vinegar kasi mas ano siya, mas masarap, mas natural kaysa sa white vinegar. So lalagyan natin. Hahaluin ito hanggang sa manuot ang lasa ng mga sangkap. Lagyan natin ng konting dahon ng sibuyas at okay na. Mga kapuso, ready na ang kinilaw na balat. Nasubukan ko ng manghuli or manguha ng sea cucumber. First time kong kakain ng sea cucumber. Ito ay hindi niluto. Parang kilaw lang yung peg niya. Ano kaya ang lasa? Ay, crunchy. Ano siya? Yung texture niya parang... Alam niyo yung tenga ng ano? Ng baboy? Parang ganun yung peg niya. Parang cartilage yung lasa niya. Yung tenga ng ano, yung ginagawang sisig, yun. Ganun yung lasa niya. Hindi ko talaga nalalasahan masyado yung mismong sea cucumber. Ang mas nag-overpowering na lasa ay yung suka. Yun ang mas nalalasahan ko. Bukod sa balat, may nakita rin kaming botbot o sea anemone sa bahaging ito ng dagat. Parang gelatin? Buhay pa to? Opo, buhay pa po. Ang botbot ay mukhang bulaklak na nasiksik sa mga coral reef. Pero itinuturing din silang peste sa dagat dahil kumakain sila ng maliliit na isda. Nakita ko na! May butbut dito! Hindi yan nangangagat? Oh! Kinakain ba talaga to? Ang mga nakuhang botbot, diretso na sa kusina. Ang karaniwang luto raw ng mga mangingisda rito, adobo sa gata. Una munang lilinisin ang mga botbot. Kailangan yung mainit na tubig kasi parang matanggal yung mga ano niya, laway-laway niya. Pagkatapos nitong hugasan sa mainit na tubig, aalisin ang mga galamay nito. At saka huhugasan ulit sa tubig. Kapag nalinis na ang botbot, hihiwain ito ng maliliit. Sa isang kawali, tutunawin ang butter. At igigisa ang bawang, sibuyas, luya at sili. Ilalagay na natin yung butbot. Kapag golden brown na ang mga sangkap, pwede nang ilagay ang botbot.
Sunod na ilalagay ang suka, black beans, paminta, dahon ng laurel, oyster sauce. At saka ibubuhos ang gata. At saka mo pakukuluin sa loob ng 3 minuto. Kapag kumulo na ang gata, lagyan na ito ng siling haba at bell pepper. Titimplahan ng asin at saka lalagyan ng tanglad. Lagyan ng onion leeks at hayaang kumulo hanggang sa maluto ang mga sangkap. Pagkatapos ng ilang minuto, luto na ang adobo sa gata na bot-bot. Tikiman time na! Hindi siya masyadong appetizing tingnan, pero baka naman masarap. Ay, matigas. Ano, ginunguya tong ganito? Uy, in fairness parang laing. Para siyang laing. Pero may konting aftertaste, may konting lansa. Pagkatapos sumisid sa Sibulad, dadayo naman tayo sa Bais City. Magandang araw mga kapuso. Andito tayo ngayon sa Bais City, Negros Oriental. Yung Bais City kilala para sa dolphin watching. Pero hindi tayo magdo-dolphin watching ngayon. Pupunta kasi tayo sa islang iyon. Ang tawag sa islang iyan ay Olympia Island. At sa Olympia, merong himala. Walang himala, pero sa Olympia meron. Meron daw sila kasi ditong Miracle Hole. Doon daw sa butas na yon, may mahuhuli raw mga isda. Specifically, maya-maya. Totoo kaya ang himala? Magpunta na tayo sa Olympia para malaman yan. Let's do it! Para makarating sa isla ng Olympia, sasakay ng bangka at babiyahe sa loob ng 15 minuto. Pagdating sa isla, makikita ang tabi-tabing butas na tinatawag nilang Miracle Hole. Isa itong man-made na butas na nagsisilbing tahanan ng mga isda. Kada butas may mga artificial corals na mula sa mga recyclable materials tulad ng gulong ng sasakyan. Umaabot ng 4 hanggang 5 talampakan ang lalim ng mga butas na ito. Bukod sa hindi namin naabutan ng low tide, tila hindi rin nakisama ang panahon nang magpunta kami sa lugar. Maulan, kaya mataas na ang tubig. Explain ko lang kung bakit sila gumagawa ng Miracle Hole dito. May mga panahon kasi na naglo-low tide talaga dito sa Olympia Island. As in, hanggang dito lang, 'di ba? So, kawawa naman yung mga isda, wala silang titirahan. Ang ginawa ng mga tao dito, hinukay nila yung ibang bahagi ng buhangin at gumawa sila ng butas. Na yun yung magsisilbing lugar kung saan titira ang mga isda, lalo na kapag low tide. Tapos every 3 to 4 months, syempre, nagbibigay ng biyaya ang dagat. Pupunta tayo dun sa butas, nakakakuha tayo ng mga maya-maya at iba pang isda. Para makahuli ng isda, kailangan alisin lahat ng artificial corals na inilagay sa Miracle Hole. Ala, may tuyom! Tanggalin niyo yung tuyom! Kailangan mag-ingat dahil may mga tuyom na masakit kapag natusok ka. Ala! Ano ba yan? May bato? So, ang ginagawa nila ngayon ay tinatanggal nila yung mga bato, tsaka mga tuyom, mga kawayan na nandun sa loob ng lambat para mamaya puro isda na lang ang makukuha natin. Lahat ba ng bato tanggalin? Pati ito tatanggalin? Wala, may gulong na! Ang pagtanggal ng mga artificial corals umaabot ng 1 oras. So natanggal na nila lahat ng mga obstruction, yung mga gulong, yung mga bato, tsaka yung mga tuyom doon sa loob ng butas.
Ang ginagawa na ngayon ay pinapaliit na yung lambat para hihilahin natin siya sa mas mababaw. Hopefully, maraming makuhang isda doon sa lambat. Tingnan natin kung may nahuli tayo. May planggana! Oh, butete! May nahuli tayong butete. Puffer fish. Oh, ang butete. Aray! 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 Kinagat ako ng puffer fish. Kinagat ako ng puffer fish. Sorry naman po. Buti na lang naka-gloves ako. May tuyom, bahag-bahag, tsaka nangangagat na puffer fish. Kinakain ko yan pero may kukunin na part. Ano to eh? Poisonous pag hindi ka marunong ano sa kanya. Ayan, ang mga dilis. Bukod sa puffer fish, bahag-bahag at dilis, nakakuha rin tayo ng maya-maya. Ang maya-maya, perfect ingredient para sa dish na suit to kill. Meron tayo ditong maya-maya. At kasama ko dito si Chef Eric. Ang ituturo sa atin ni Chef Eric na dish ay talagang sikat dito sa Dumaguete. Yes po. Ang tawag dito ay Tutukil. sutukil! Hindi naman shoot to kill, di ba? Hindi, ma'am. Ano yung say sutukil? Derived from Visayan word, ma'am. Sugba, tula, at saka kilaw. So ito, 3 dishes in 1 meal. Gagamitin natin ang maya-maya, isusugba, itutola, at ikikilawin. Okay, tara po, gawin na natin. Una munang lalagyan ng asin ng maya-maya. Ipapalaman sa tiyan nito ang onion leeks, kamatis, sibuyas at luya. Saka ito iihawin. Pag sa Luzon, ang tinola usually manok. Pero dito sa Visayas, pag sinabing tola, isda. Isda. Sa isang kawali, maglalagay ng tubig. At saka ilalagay ang maya-maya at kamatis. Tapos luya. Yan, tas luya. Tanggal lansa lang. Yes po, ma'am. Pantanggal ng lansa. Sunod na ilalagay ang sibuyas at saka ito pakukuluan. Habang hinihintay kumulo ang tola, gagawa naman tayo ng kinilaw. Kalain mo, no? 3 kaagad na magagawa natin. Ano po ito? Ito po yung meat niya, yung dungon. Dungon? Yes. Para saan ito? Para to add flavor din pangpawala din na yung putang lansa. Pampawala ng lansa. So, gaganyanin mo siya din. I-grate mo, ma'am. Ano ba lasa nito? Mapakla? Masarap talaga to, sir. Yes po, ma'am. Sa isang bowl, ilagay ang mga hiniwang maya-maya, kamatis, silip, pipino, at sibuyas. Maglagay kami nito, ma'am. Ano to? Chicharon for crackling. Oh! Ayos. Hindi na. Buti na lang binaliktad na nila. Tapos, lagyan natin ng ano, ma'am. Pepper. Pepper. Para saan yung chicharon? Pangdagdag ng Yeah, to alat? add flavor. Parang may crunchy siya, ma'am. Okay. Titimplahan ito ng asin at saka lalagyan ng luya. Tapos, ang sukang gagamitin natin, ma'am, yung parang sinamang. Ang suka ilalagay dito. Tapos, pitigain. Hindi yun isama yung ano niya, ma'am. Ito, hindi natin isama. Okay. Hindi isasama yan. Kumbaga yung katas lang ang kukunin natin. Yes po. Yun. Kasi mapakla eh. Ang nagawa nating sauce mixture, lagyan na ng gata at suka. So, i-plate na natin to, ma'am. Yung kinilaw natin. Tapos, lagyan natin ng toppings na Chicharon! Yes! Mga kapuso, balikan natin ang tola.
lalagyan na natin ito ng tanglad. At saka titimplahan ng patis at seasoning powder. So, i-add na natin itong dahon ng sili. Leeks or spring onion. Pakukuluan lang ito hanggang sa maluto ang mga sangkap na gulay. Kompleto na ang ating Suit to Kill. Sinugbang maya-maya. Tapos, syempre, meron din tayo ditong tola at kinilaw na maya-maya. Mga kapuso, kain na tayo! Suit to Kill! Simulan natin sa sugba. Pan natin. Love it! Saktong-sakto yung pagkakaluto. Sunod naman nating titikman ang tola. Sakto ang mainit na sabaw sa malamig na panahon. Ay, ang sarap. Lasang-lasa mo yung tanglad. It's so refreshing. Ay, ang sarap ng sabaw. Ang sarap ng tola. Gagawin ko na nga to sa bahay. Panalo naman to. To think na ang dali lang niyang iluto. Grabe. Iba talaga pag fresh yung seafood. Ang sarap! Last but not the least, kinilaw. Ito may gata pa, special talaga. Hindi natin konting. Yan. Ang sarap. Wow! Woo! Ang hanga! I love it! Manamis-namis siya. Tapos yung suka, hindi overpowering. Balancing-balanse siya doon sa creaminess ng gata. Tapos may added na refreshing flavor yung pipino. Tapos may kakaibang alat na dulot naman yung chicharon. Hala, ang sarap nito! Di ba usually yung kinilaw pang pulutan daw, pero ako pwede ko itong ulamin. Panalo! Pagkatapos nating lumusong, sumisid, mag-swimming, manghulin ng iba't ibang mga laman dagat dito sa Negros, syempre deserve kong mag-dessert. At ngayon, pupunta tayo sa tinatawag nilang painitan. Dito sa Dumaguete, meron silang isang hilera ng mga tinatawag nilang painitan. Bakit painitan? Kasi ito raw yung lugar kung saan karaniwang nagpapainit. Humihigop ng mainit na sikwate ang mga taga Dumaguete. Ano nga ba ang sikwate? Ang sikwate ay isang uri ng tsokolate. Tsokolate, hot chocolate. Yung sikwate parang, di ba, tsokolate, sokolate, sikolate, naging sikwate. Basta ganon! Sa palengke ng Dumaguete, may tinatawag na painitan. Hilera ito ng mga kainan na naghahain ng sikwate at iba't ibang kakanin tulad ng puto maya at suman. Okay, tikman na muna natin itong sikwate. Ang sarap! Mapait-pait, tapos sakto lang yung tamis niya. Hindi siya masyadong overpowering yung tamis. Tapos alam mong okay yung sikwate kasi malapot siya. Very rich, panalo. Pero medyo kulang siya ng tamis at yung tamis manggagaling sa kapartner niyang puto maya. So ito ay puto maya na may kondensada, may sikwate at meron pang peanut butter. Sarap naman ito. Parang champurado yung peg niya. Pero pampadagdag ng sarap yung peanut butter. Yung tamis na hinahanap ko dito, nakuha mo dito. So ito, mapait-pait. Tapos ito, nandun yung tamis. Sarap. Tikman naman natin ang iba't ibang uri ng suman. Nice! So nalalasahan mo yung dahon. Plain lang siya. Tikman natin itong isa. Tabok daw ito. Ay, favorite ko to. Ang sarap nito. Chocolate on the outside. Tatlong flavors!
Oh, 'di ba? Sangka pa. 3 flavors na siya. Meron siyang tsokolate, meron siyang plain, at meron pa siyang kabog. Kabog na kabog. Ayan, oh. 3 na agad. Panalo. Sa ating 2-part seafood adventure sa Negros Oriental, napatunayan natin kung gaano kayaman ang probinsya sa kanilang laman dagat. Mula Pampang, Laki nito! Ang laki! Ang laki! hanggang sa ilalim ng karagatan. Taba nito, ah! Kinakain to? Sea cucumber! Bukod sa biyaya ng kalikasan, ito rin ay bunga ng pangangalaga ng mga Negrense sa kanilang karagatan. Natural yung panghuhuli nila dito. Talagang nilalagay lang nila yung trap, tapos kusang pumapasok yung mga isda dun sa loob. So walang nasisirang corals at hindi nag-overfish. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.